So, ito naman ang vice-presidente natin. Trabaho. Ayan na, si BP. Samahan nyo ako dito. 2 oras tayo dito, mga bossing. First time in the history ng aking pagbablog, naaabot tayo ng 2 oras. Okay. Red po. Ma'am, Red, excuse me, can we give chances to others muna? Kasi ganyan. Ayan, nakikita nyo naman ho, mga kababayan, ano? Ready lahat ng vloggers. Nandiyan ho lahat ng vloggers, mga kababayan. Kung titingnan nyo ho, yung mismo na kung saan na i-play ito, mga bossing, eh, siguro mga 60 silang nagsama-sama doon. Paano po natin masasabi na, biglaan itong mga pangyayari na ito, no? Parang lahat po nakahanda eh. Ready, set, action! Parang ganun po, live na ha. Ito yan. Alam nating lahat, di ba? Sobra kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. Ayan. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Ang gali. May lumalakad. May wet packs doon. May wet packs doon sa likod. Hindi yata alam na naka-live na. Uy! Sorry, 2 kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then, there's another lawyer outside of the room. So, 2 kami na nagtatrabaho. Okay. So, yes. So, alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang... order, baka siopaw naman. Siopaw o palabok, anong order? Anyway, mga kababayan, doon sa order na yon is ipapalipat nga si Zulaika Lopez doon sa Women's Correctional dahil po kay BP Sara. Nag-overstay, mga kababayan, doon sa House of Representatives, uulitin ko ulit, no? At nalagay sa alanganin ang seguridad ng loob ng House of Representatives. By unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho. Doon natin purihin ang House of Representatives, mga bossing. Biruin nyo ha, Friday, walang trabaho. Saglit lang. Nando si BP Sara sa loob ng House of Representatives, nag-overstay, nag-lock doon sa loob ng opisina ni Congressman Paulo Duterte. Kailangan natin pag-usapan to. Balik tayo trabaho muna, mag-zoom tayong lahat. Ano ba gagawin natin dito? Nalalagay sa alanganin yung kaligtasan ng House of Representatives. Di ba? Wala silang trabaho pero kailangan magtrabaho. Sige, pag-usapan natin ngayon. Ano ang gagawin natin? Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. Mahaba naman pala silang magtrabaho, mga kababayan, no? Ang HOR, House of Representatives, mga bossing, hanggang Thursday lang daw. Kaso minsan nakikita ko, kadalasan nakikita ko ho, mga kababayan, umaabot ng 12 oras, 14 oras ang House of Representatives. Para lang ho matapos yung mga hearing nila, no? Para makagawa ng batas na makatutulong po para sa Pilipinas, mga boss. Tuloy. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4
na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. Na tayo, mga government employee, tapos napunta na sa sapa, napunta na sa bundok. Saan pa pupunta, BP? Ang gusto lang pong puntuhin ng ating Vice Presidente, mga kababayan, lahat sila Monday to Friday nagtatrabaho. Ang House of Representatives hanggang Webes lang daw po. Yun lang. No? Gusto niya lang ipamukha sa atin na tamad ang House o ang Congress, mga kababayan. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho. Lahat na, pati yung araw ng trabaho. O sige, okay, tuloy. The civil service should rethink that. Ganyan. So, Saglit lang. Maano ko lang, ha? Maisingit ko lang. Si Congressman Pulong daw, hindi daw, lagi daw wala doon sa House, ha? Lagi daw wala sa Congress, ha? At least yung iba, Monday to Thursday lang. No? Oh, tapos si Pulong hindi daw sumisipot sa House. Sabi ni Ricky Ermita, 20 pesos na bigas? Question mark. Di ipinangako yan nung eleksyon. Nabanggit na kung magagawa ng paraan na ibaba ang presyo. Ayan. Tama naman po, di ba? Tandaan lang sana na lahat ng bagay ay tumataas, nagbabago. Lahat ng bansa, danas yan. Dito ho, sa kung saan po na tayo kinaroroonan, mga kababayan, Diyos ko po, Lord. Sasabihin nyo, parang ginto yung mga presyo dyan, ha? Oh, tama ho, mga kababayan. No? At the same time, pangarap ng Pangulo na maging 20 pesos ng bigas. Ang hindi ko maintindihan, kay BP Sara at doon sa ibang mga DDS, bakit ang pagkakaintindi nila doon sa salitang pangarap, pangako. Back to you, Sara. Anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the Baka nag-zoom silang lahat. Kasi nga, nandiyan ka, ayaw mo umuwi. permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. Oh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, Ano? I violated security regulations when I visited. Oh. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? Diba nag-overstay ang BP Sara doon sa loob, mga kababayan? Oh. They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua to that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now. Sabi ni Aba, ginawa mo nga kasing Airbnb. Sabi ni Mona Lisa Bautista, Diyos ko po, feeling entitled. Oh. Hindi nga pwede doon sa visitors, doon dapat sa may visitors kayo mag-usap. Oh. Na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. Ano so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Dali lang ho, mga kababayan, ha. Medyo puputulin ko lang. Gusto ko lang maliwanagan kayo na habang nagsasalita po ang BP dyan, ay nakapaligid po yung siguro, kung hindi, siguro mga 40 hanggang 60 na vlogger, mga bossing. O, yan, sabihin nyo sa akin, hindi stage yan, Mark. Hindi nila pinaghandaan yan, Mark.
Pero gising lang talaga sila. Tapos sakto-sakto doon din sa labas ng House of Representative. Kumpleto mga vloggers nila, mga kababayan. Wala naman akong 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Ayan. Kanina eh. Dito na po mga kababayan, mag-uumpisa na po. Mag-escalate yung init ng ulo ng ating Vice President. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know Uy, na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi, parang kapag ka ikaw kumbaga yung uutusan ka na gano'n, ano? Tapos Vice Presidente yung papatayan mo ng kuryente. Yun lang sasabihin mo, pero yung papatayin mo na yung kuryente is para mapaalis yung Vice Presidente. Parang kakabahan ka nun, no? Sasabihin mo talaga, ma'am, tapos na po yung visiting hours. Di ba mas makatotohanan ho yun, mga bossing? Ma'am, tapos na po yung visiting hours. O, bukas na lang po ulit. Di ba ho, ganon? O, bukas. Kasi maliit na tao versus Vice Presidente. Bigla mo, ma'am, papatayin na namin yung ilaw. Ayaw niyong umalis. O. Parang mas kapani-paniwala ho yung, ma'am, tapos na po yung visiting hours. Bukas naman po ulit. Kailangan na po namin patayin yung ilaw. Ganun. Di ba? may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Oh. The flashlight. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Doon pala talaga matutulog, mga kababayan. Kayo naman, no? Talagang nilock niya yung sarili niya para makatulog siya doon sa loob. Na kaso nga po, mga bossing, hindi naman po siya detainee. Bakit ganoon? Lahat na lang ng gusto nila, kailangan mangyayari ho. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed. Kasi nga daw po, matagal na hindi pinupuntahan ni Congressman Pulong yan. Baka gusto malinis kapag ka natulog ho kayo dyan. Kasi daw si Congressman Pulong, bihira lang daw po pumasok dyan. Baka gustong linisin, nahihiya sa inyo, madam. By the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack. Ayan na! Ayan na! Dali. Sino may hawak ng victim card dyan? Pakiabot na nga. Eto na po, mag-uumpisa na po. Ilabas ang victim card, mga kababayan. O ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon. Siyempre mga kababayan, in the middle of the night, na alam nila na nandoon si BP Sara na gusto ngang gustong mag-overnight doon, siguro mahal ang pagkakarenta sa Airbnb. Siyempre hindi na naman pupunta. Tara, magpunta tayo sa Congress, mag-hearing tayo, mag-meeting tayo doon. Uso na po ang Zoom, no? Baka kagaya po nung ginagawa nyo ngayon na nasa background nyo lahat. Mga ilang vlogger yan, nandiyan si Maharlika. Diba? Kumpleto. Ganun din po ang ginawa nila. No? Naka-zoom silang lahat habang nag-hearing po. Dahil nga ayaw nyong lisanin yung House of Representatives na pwede naman kayong dumalaw kinabukasan. Na hindi naman po 5 taon ang ikukulong dyan. 5 araw, sabi nyo nga po. Lunes, tapos na. Labas na, laya na.
Di ho ba? Sa correctional, Kasi ho, kapag kayon doon siya natulog, eh magmumukha naman ho talagang sa taong bayan na ano. Magmumukha sa taong bayan, ako, ginigipit itong mga ito. Tingnan mo, di ba, Just Vincent? Oh, naku, sila BP Sara ginigipit. Pati si BP nandoon na sa loob. Oh, facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? oh, di ba? Sa kanya na din po nang galing. Saan yung rules na kapag may violation doon sa detention facility ay ililipat sa women's correctional? Di ho ba? Hindi sila sumusunod. Kaya, ang napag-usapan ng mga congressman, mga bossing, ayaw tayo sundin eh. Sige, lipat na lang natin. Para sa ganon, hindi malagay sa alanganin ang seguridad ng House of Representatives. O, pagka nilipat natin si Lopez, baka lumipat din sa Women's Correctional si VP Sara. O, doon niya na lang samahan. Di ho ba? Talagang kasalanan ng BP eh. Talagang kasalanan ho ng BP, no? Yung tipo bang 5 days lang pagmumukain, 5 years.